Meron tayong malaking problema. Amen. Amen. Hindi naman nila alam kung ano. Ang problema ay napakahirap sa isang Kristiyano. Ibig sabihin, para sa isang Kristiyano ay para bang napakahirap ma-share ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Di ba, no? Napakahirap. Bakit kaya? Bakit kaya? Ang tanong doon what is your motivation for sharing the gospel? Anong nagmamotivate sa'yo for sharing the gospel? Marahil na nagsasabi sa atin kasi pinipilit kami ni pastor. Kasi kulit-kulit ng mga leader. Kinakaladkad kami sa central para mamahagi ng trucks. Yun ba ang motivation mo? Mapilit ka lamang. Nung ba tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior, pinilit ka ba? Hindi, ano? Walang namilit sa'yo. Ito ay tinanggap mo ayon sa iyong pagkakaintindi na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. So, what is your motivation? If you want the right motivation and be an effective channel for the good news, you need to ask God to give you what? The heart of Jesus. The heart of Jesus for the lost people. Sapagkat dito sa ating binasang teksto, makikita natin dito yung the heart of Jesus. Ang sabi nga doon sa verse 36, and when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Dito sa teksto na ito, dito sa verse na ito, nandito ang puso ni Jesus. Yung kanyang pagiging compassionate. Kanyang pagiging mahabagin. Kaya kung gusto natin kaya ang dapat sa atin mga Kristiyano ay magkaroon tayo ng puso katulad ni Jesus. Sapagkat ang bawat mananampalataya, ang sabi nga, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Pati yung puso niya binago na rin. Amen. Amen. Ang sabi nga doon sa Jeremiah, bibigyan ko kayo ng panibagong puso. At yung puso na yon ay yung puso ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon, if we want to have a heart like Jesus, what do? We need to see what Jesus saw. Kinakailangan makita natin kung ano yung nakita ni Jesus noong dito sa ating binasang teksto na ito. Presumably, we need to see as Jesus saw. Presumably, Jesus and the disciples saw the same scene, the approaching crowd of people. Nung panahon na yon ay maraming sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo at nakita niya yung multitude at yung dami ng tao na sumusunod sa Kanya. Nakita niya ito, that Jesus saw them different. Saw them with different eyes than the disciples did. Kaya nga, unang-una, Jesus saw the great need of the lost people. Jesus saw the great need of lost people. Nakita ng ating Panginoon Jesucristo yung malaking pangangailangan ng mga taong naliligaw. Mga taong naliligaw.
Siguro, nung panahon na yon, na naging ministeryo ang ating Panginoon Jesucristo, nung nakita niya yung crowd na dumarating, nakita niya yung maraming tao na lumalapit sa Kanya, wala naman sigurong pangkaraniwan sa ibang mga pangyayari na sa Kanyang pagmiministeryo. Siguro, mayroong mga tao doon na lumalapit sa Kanya na mayroong mga sakit, mayroong mga disabled na gustong mabigyan ng lunas sa kanilang kalagayan. Pero there was nothing unusual. Subalit, maraming mga tao ang mga lumalapit sa Kanya dahil siya ay nagpapagaling, nangangaral, at pinuproklaman niya yung salita ng Panginoon patungkol sa magandang balita ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi nga, nung mga susunod pang mga pangyayari dito sa Gospel of Matthew, paghalimbawa doon sa chapter 14, nung maraming sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo, ay dumating yung pagkakataon na magdadakit hapon na. Lulubog na yung araw. At maraming mga tao pa rin ang sumusunod sa Kanya. Kaya ang sabi ng Kanyang mga disipulo, pauwiin mo na sila. At sila ay makapunta sa ibang mga lugar upang makabili sila ng kanilang pagkain. Pero ang ating Panginoon Jesucristo sa Kanyang pagministeryo ay nandoon yung Kanyang kahabagan sa mga tao. Kung kaya't sinabi niya na paupuin yung mga tao at bigyan sila ng pagkain. Gusto mo makipagtalo ng Kanyang mga disipulo na paano natin pakakainin itong mga tao na ito? 5,000 mga tao ito, 5,000 mga lalaki, pero pa yung mga babae. Pero alam natin ang istorya na napakain ng Panginoon Jesucristo yung mga tao na yan. Dahil nahabag ang ating Panginoon Jesucristo. Kasi siya ay punong-puno ng kahabagan. Amen. Meron nga isang ginawang research, meron ginawang isang research, isang seminary, na kasi meron mga ministerial seminarians na gagraduate. Siguro isang part ng kanilang thesis ay sila ay mabigyan ng pagsusulit o testing kung sila nga ay good Samaritan. Kaya ang ginawa ng mga researchers na ito ay tinawag yung 4 na pong mga missionary na ito o yung mga seminarians na ito na meron silang assignment na pupunta sila sa kabilang building, isa-isa silang pupunta sa kabilang building at meron silang kakausapin doon. At magdi-deliver sila ng kanilang speech. Ngayon, hindi nila alam na may kinutsabang artista yung organizer, na meron isang artistang kinutsaba nila na magpapanggap na siya ay taong nakahandusay doon sa kabilang building at madadaanan yun ng mga seminarians. Nung dumating yung araw na yun, pinapunta yung isa-isa nila, pinapunta yung mga seminarians doon sa kabilang building. At bawat isa sa kanila ay hindi man lamang tinulungan yung tao nakahandusay. Mga seminarians. Siguro iisipin nyo, ano mo naman mga klaseng mga seminarians yun? Hindi naman silang mahabagin ng kanilang mga puso. Paano pang mangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang ministry na ito na hindi sila nagiging good Samaritan. Alam niyo mga kapatid, ang bawat isa sa atin, kung tayo man nando sa kanilang kalagayan, ganun din ang gawin natin. Guilty tayo dyan eh.
Guilty tayo. Kasi wala tayong puso na katulad ng ating Panginoong Jesucristo na mahabagin. Kasi hindi natin nakikita yung nakikita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan natin, we have to see what Jesus saw. And Jesus saw the great need of the lost people. Una-una, Jesus saw lost people as distressed. Ang sabi nga rin sa binasa natin text ng Tagalog kanina, litong-lito, o hirap na hirap, o pagod na. Ito ang pagtanaw ng ating Panginoon Jesucristo sa mga taong lumalapit sa Kanya na distress, litong-lito, pagod na, o trouble. Ang tanong sa atin ay ganito. Ang tanong sa atin ay, do you ever look carefully into people's face when you're in public? Natitignan ba niyo yung mukha ng tao kung kayo ay nandun sa mga publikong lugar? Pangkaraniwan kasi, pagka nandun tayo sa publikong lugar, ang tinitingnan natin sa mga tao yung kulay ng buhok nila. Yung tinitingnan natin kung anong kulay ng balat nila. Yun ang tinitingnan natin kung ano ang suot nila, kung signature ba to o ukay-ukay. Tinitingnan natin kung ano yung sapatos nila, kung ito ba ay stylish o hindi stylish. At kadalasan, pagka tumitingin tayo sa mga tao, niyayagit natin. We never look them with compassionate eye. Yan ang totoo, kasi wala tayong puso ni Jesus. Kasi nga, we don't look at lost people as distress. Ang tinitingnan natin, yung bang kinukumpara natin yung ating sarili doon sa mga tao natin sa paligid natin. At kung isa nangyayari, sinasabi pa natin, mas kawawa pa tayo kaysa sa mga taong nasa paligid natin. Pero ang totoo, kung ikaw ay Kristiyano, dapat sana ang nakikita mo ay yung mga taong mga nasa paligid mo ay mga mapapahamak na tao. Amen? Kaya Jesus saw lost people as distressed. Kaya kinakailangan ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng ganitong feeling, ganitong pagtanaw sa ating mga kapwa-tao. Ang tingin natin sa ating mga kapwa-tao ay mga litong-lito at pagod na. Amen? Hindi lamang yun, Jesus saw lost people as dispirited. Pagka dispirited, ang ibig sabihin nun ay confused. The word means downcast or thrown, o yung ibig sabihin walang hindi malaman kung saan pupunta. It points to the utterly helpless and forsaken condition of people who are lost. Who are lost. Alam nyo kasi, kung titingnan natin ang tao, outwardly, titingnan natin sila, outwardly, they may look calm and comfortable. They may be successful in worldly terms, but Jesus sees their hearts. Naalala ko tuloy yung kantang, ang sabi, yung sabi rin, blanco ako. Laughter hides
Laughter Their hides silent cries. their silent cries. Only Jesus here. Nakikita natin sa panlabas na anyo ng tao. Sila ay masaya, they look calm, comfortable. Makikita natin na successful sila sa kanilang mga businesses in the worldly terms, but Jesus sees their heart. At nadidinig ng ating Panginoon Jesucristo yung kanilang mga hinaing, their silent cries. Only Jesus here. O nga't sila ay tumatawa, they are laughing on the outside, but crying in the inside. Kaya ba, ang sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 12, nung hindi pa tayo mananampalataya, tayo ay we are excluded from the citizenship in Israel and foreign to the covenant of the promise, and without hope, walang pag-asa. Kung ikaw ay isang hindi mananampalataya, wala kang pag-asa. Bakit? Wala kang pag-asa sapagkat pagkatapos ng buhay mo rito sa lupa, wala kang inaasahang langit, kundi impyerno. Impyerno. And without God in the world. Sapagkat doon sa impyerno, hindi mo na makakapiling ang Diyos. Amen. Sapagkat sabi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At pagka sinabing kamatayan, it is eternal separation from God. Eternal. Ang walang hanggang pagkakahiwalay sa ating Panginoon. Kaya nga ba, ang taong wala kay Kristo ay walang pag-asa. Walang inaasahan. At hindi lamang yun, ang sabi pa, Jesus saw lost people as sheep without a shepherd. Alam niyo, mga kapatid, itong mga Jewish religious leaders na ito, na nasa paligid ng ating Panginoon Jesucristo noong panahon na yon, dapat sana sila yung mga nagsishepherd sa mga tao, and they are pointing them towards God. Dapat sila ang umaakay doon sa mga tao para papunta sa Diyos. Subalit, yun ang ginagawa nila, itinatawi pa nila ang tao. Bakit? Sapagkat sila ay self-righteous. Sila ay mga taong self-seeking, looking down on common people. Looking down on common people. They were pleasing the flocks. Yung pleasing, ibig sabihin imbis na bigyan nyo yung kanyang kawan ay kinukuhanan pa, nilalamangan pa. Rather than giving them something, they are taking something from them, or many things from them. They viewed people as bothered. Ibig sabihin, tinitingnan nila isang tao na para, abala ka lang. Abala ka lang. And itong Good Samaritan, nung siya ay naglakbay, nakita niya yung tao nakahandusay, hindi naman siya naabala, kundi yung kanyang compassion ang naghari sa kanyang buhay upang tulungan yung tao. Samantalang yung mga yung Levite at saka yung priest, ano ginawa nila? Ay, abala lang sa aking lakad dito, kaya nilagpasan nila. Kadalasan sa atin ganyan. Pagka merong mga taong
mga troubled na tao, hindi na natin pinapansin. Bakit? O, abala lang yan. Mautangan lang ako niyan. Di ba? Hindi nga. Alam niyo mga kapatid, ang sabi niya, ang tanaw na ating Panginoon Jesucristo sa mga tao ay parang mga sheep without a shepherd. Sheep without a shepherd. Alam niyo mga kapatid, when we hear of a heartbreaking story, we all would respond, I would have shown love to that lonely, hurting people. And we would, if we could, have seen his or their need in time. Pero, but hurting people do not wear signs na sinasabing, love me, I am hurting. Hindi mo makikita sa mga hurting people yan na, mahalin niyo ako kasi ako ay lugmok na sa aking kalagayan. Tulungan niyo ako. Walang nasasabi niyan. Wala kang makikita niyan kasi ang tao pilit na kinukublihan ang kanyang hindi magandang kalagayan. Hindi ba? Huwag lang may masabi ng tao sa kanya. Kaya nga, we probably have hurting people here. Kaya hindi natin alam sa ating kapulungan, sa ating samahan ngayon, meron sa ating kasamahan dito na merong dinaramdam, may dalahin. Pero hindi natin nalalaman yan. Kasi hindi mo siya naglalagay ng karatula sa sabi niya, ako ay hurting. Ako ay nangangailangan. Kaya nga, do we step over them on our way to talk with them? Kadalasan hindi. Bakit? Ayaw nating maistorbo, ayaw nating maabala, ayaw nating mautangan. Ayaw nating mautangan. Kaya nga ba, do we see them as Jesus saw, or do we see them as Jesus saw these people as distressed, dispirited, and as sheep without a shepherd? Kailangan makita natin yan sapagkat yan ang pagkakita ng ating Panginoon Jesucristo sa mga tao. Gusto natin magkaroon ng puso ni Jesus, kailangan makita natin yan. Kailangan damahin natin yan. Kailangan damahin natin yan. Hindi lamang yan mga kapatid. Jesus saw the great need of the lost people and Jesus saw the great harvest of the lost people. Darating na naman ang mission natin. Dumarating, sabihin, sa June ay magkakaroon na naman tayo ng mission. Ibig sabihin, pag mission lang ba tayo magkakaroon ng harvest? Hindi. Hindi dapat yun. Gano'n. Kasi, ang sabi nga doon sa 9:37, then say it unto his disciples, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Alam nyo, ito ay nire-reiterate ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pangangaral nung siya ay nandito sa lupa. Noong maalala natin on one occasion, after speaking with the Samaritan woman on the well, ganito ang kanyang sinabi doon sa kanyang mga disipulo. Ang sinabi niya, behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest.
At hindi lamang yun, sinabi pa niya dito sa Luke chapter 10 verse 2, ang sabi niya, He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. As the Lord of the harvest, therefore to send out workers into the harvest field. At si Pablo, nung siya ay kinumisyon ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nanatili doon sa Corinth dahil sa marami siyang dapat na anihin doon. Sabi sa kanya ng Panginoon ay ganito, For I am with thee, kasama mo ako, and no one shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Ang sinasabi na sa city na yun ay yung sa Corinto. There was a harvest waiting to be reaped. Merong harvest na naghihintay para anihin. The harvest doesn't depend on the techniques, but on God's sovereign purpose. He planned a harvest and He calls us to get involved in reaping. Naghanda ang Panginoon ng harvest at sinasabihan tayo na mag-involve doon sa harvest. Pero ano sinasabi? ng mga Kristiyano? Anong sinasabi ng mga Kristiyano? Hindi man ako nakapag-aral sa Bible school. Bakit kailangan akong sumama din sa harvest? Kailangan bang mag-Bible school na bago pumunta ng harvest? Kailangan ba? Ha? Kailangan bang tayo natin pumunta sa seminary para maging misyonaryo? Ha? Kailangan ba yun? Wala naman sinasabi sa Bible na gano'n, ano? Meron mga nagsasabi, kaya hindi ako nag-evangelize kasi ayaw nilang madinig yung tungkol kay Kristo. Sinasabi ba nila yun? Meron naman nagsasabi na ma-open sila pagka ako ay nagsabi tungkol kay Kristo. Ang tanong, paano mo nalaman? Paano mo nalaman na sasabihin nila yun? Tayo nagpupunta sa Central para mag-distribute ng tracts. Pagka nag-distribute ka ng tracts, sasabihin, ayaw naman nilang tanggapin yung tracts . Bakit? Nasubukan mo na ba? Hindi pa. Subukan mo. Hindi pala subukan, gawin mo. Tinatapon din naman nila pagka nakuha, tinatapon nila. Nasa kanila na yun. Ang importante, maipasa mo sa kanila yung salita ng Panginoon. Hindi naman just ordinary paper yung sinasabi, yung dinidistribute mo. Yung nilalaman noon ang kanilang nire-reject. Hindi naman ikaw nire-reject . Yung nilalaman noon, nasa papel na yon, ang kanilang nire-reject. Hindi ikaw. Kasi ayaw natin napapahiya. Di ba, no? Ayaw natin napapahiya. Kaya hindi na lang tayo sumasama kung minsan. Kasi ayaw natin na ma-disappoint tayo. Pero hindi naman tayo ang dinidisappoint nila . Ang sabi nga, ang sabi nga ng Panginoon Jesucristo, kung ayaw nilang tanggapin, hindi naman ikaw ang nire-reject nila, kundi ako. It's not you, it's me. Ang sabi ng Panginoon, that they are rejecting. It's not you, it's me. It is
their destiny that they are rejecting. Yung kanilang kahinatnan, yung kanilang paroroonan, ang kanilang tinatanggihan, hindi kayo. Sapagkat ang binibigay natin, ang sinishare natin ay magandang balita. Di ba? Amen? Amen. Kasi ang pinoproclaim natin ay magandang balita. Para sa atin, ito ay napakagandang balita. Pero sa ibang mga tao na nire-reject ito ay ito ay napakasamang balita. Bakit? Sapagkat pagka ito ay hindi mo tinanggap, masamang balita ang aabutin mo na ikaw, tao, ay pupunta sa impyerno. Hindi ba napakasamang balita yan? Pero ang mabuting balita, pagka tinanggap mo ito, saan ka pupunta? Punta ka sa langit, sa piling ng Diyos. Hindi ba napakagandang balita yan? Pero people don't want good news. They prefer to have bad news. Sabi nga, nung kasama ko doon sa Pilipinas noon, mas gusto rin niya sa impyerno. Kasi may inom doon sa impyerno, kasama niya yung mga body-body niya. Happy-happy sila doon sa impyerno. Doon sila mag-iinuman. Doon sila mag-good time. Ganun mo ba ako? Alam nyo ka ako sa impyerno may apoy. At hindi lamang apoy, may uod pa. Alam nyo ka ako dito sa lupa, sumakit lang ngipin nyo, hindi na kayo makaka-good time. Hello? Okay. Masama tayo. Sa impyerno na tayo. Kaya ayaw ng tao ang good news. Gusto nila ang bad news. Kung ikaw magpipreach, sinasabi, inuunahan mo na kagad yung sinasabi sa iyo ng tao. Kaya kayo nagbibigay ng dahilan upang hindi ka makapag-share ng gospel. Kasi nga, nangyayari, paano natin malang, ang sabi nga ng Panginoon, ang sabi, Jesus said that the harvest is plentiful. It is God's job to open the heart of people to the gospel. Ang Diyos ang magbubukas. Hindi mo problema kung nire-reject nila yung salita ng Panginoon. Ang Panginoon ang magbubukas ng puso ng tao upang tanggapin ang salita ng kaligtasan. Amen. Hindi ikaw. Dahil ikaw, wala kang magagawa. Ang magagawa mo lang is for you to share and distribute whatever it is na naglalaman ng mabuting balita about salvation. About salvation. So Jesus saw the great need of the lost people. He saw the great harvest of lost people. At hindi lamang yun, Jesus saw the great need for workers for the harvest. Nakita ng Panginoon yung pangangailangan. Kasi nga, nagbago ang metaphor. Ang metaphor nung una ay sheep and the shepherd. Ngayon ay harvest and harvester. Sapagkat ganito sinasabi, the sheep and the shepherd show man's need met by God. The good shepherd seeks out lost sheep and ministers to them. Ika nga, the sheep and the shepherd shows man's need met by God. Yung pangangailangan ng tao ay kinatagpo ng Diyos. Whereas in the shepherd, in the harvest and the workers shows God's need met by man. God used saved people to save other people. Kaya nga, ikaw ay iniligtas para kasangkapanin ka ng Diyos upang makapagligtas ka ng kaluluwa.
Hindi ka iniligtas para maupo ka lang dyan, o magtatalon ka lang dyan, o umawit ka lang ng umawit dyan. No! Iniligtas ka dyan. Iniligtas ka ng Panginoon upang ikaw ay gamitin upang makapagligtas ka ng tao. Amen! Amen. Yun ang gawain natin. Wala namang iba. Amen. Wala namang iba. Napakasimpleng gawain yan. Hindi pa natin magawa. Hindi pa natin magawa. Kaya nga ba, Jesus wants you to open your eyes. Gusto ng Panginoon na buksan natin ang ating mga mata and see the great harvest around you so that you will be a worker reaping souls who need the good shepherd. Amen. Bukas natin ang ating mga mata. Kung nakita natin yung nakikita ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang yun, mga kapatid. So, to have a heart like Jesus, like our Savior, we need to see as Jesus saw. At hindi lamang yun, we need to feel as Jesus felt. Hindi lamang yung makita natin, kung gusto natin magkaroon ng puso, magkaroon ng katulad ng puso ng ating Panginoon Jesucristo, hindi lamang yung makita natin yung nakita ng ating Panginoon, kundi dapat madama rin natin yung nadama ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi doon sa 36? When he saw the crowd, he had compassion on them. Nung nakita niya yung crowd, nahabag siya. Alam niyo, sa buong ministry ng ating Panginoon Jesucristo, mababasa natin lahat doon yung compassion. How compassionate the Lord is sa mga tao. Kasi nga, hindi naman binlame, kasi kayo, makasalanan kayo, hindi naman sinasabi ng Panginoon ganun eh. Kundi yung nahabag kagad ang Panginoon sa bawat tao. Tayo ay naligtas dahil nahabag sa atin ng Diyos. Amen. Dahil hindi naman tayo maliligtas kung hindi tayo kahabagan ng Diyos. Dahil yung kahabagan na natanggap natin na yun din yung kahabagan na dapat na matanggap din ng mga taong nasa naliligaw. At madama rin natin yung kahabagan na yun ng Diyos na itadama sa atin. Amen. Kaya nga ba, do we feel compassion for sinners? Or do we shrug and think, it's their own fault? Kasalanan nila yan eh. Ayaw nilang tanggapin. Bahala sila sa buhay nila. Bahala na sila sa buhay nila. Ayaw nilang tanggapin. Kaya nga ba, people can sense whether you care about them or not. Nasisense ng tao kung ikaw ay nag-care o hindi. O minamanipulate mo lang sila o hindi. O niloloko mo lang sila o hindi. O binobolang mo lang sila para makautang sila o ano. Kaya, if they feel you love, if they feel your love, magdama nila ang iyong pag-ibig, they will be more inclined to listen to your message. Very sincere ang iyong pakikitungo at madama nila ang iyong pag-ibig, pagmamahal at ang iyong compassion. Ay makikinig sila. Makikinig sila. We need to see needy people as Jesus saw them. Kaya nga ba, hindi lamang ma-feel natin yung as Jesus felt, kundi we need to do as Jesus did.
Alam nyo kasi, pagka sinabi mo, I love you, hindi nagtatapos doon yung I love you. Amen. Kasi yung I love you, yung love, action word yun. Ibig sabihin, pwede kang magbigay nang hindi ka umiibig. Pero kung ikaw ay umiibig, ay ikaw ay magbibigay. Tama ba yun? Amen. Pagka ikaw ay umiibig, siguradong ikaw ay magbibigay. Pero pwede kang magbigay kahit hindi ka umiibig. Amen. Kaya, pagka sinabi mo, I love you, dapat ikaw ay magbigay. Pagka sinabi mo, I love you, Lord, ano ibibigay mo sa Diyos? Amen. Kaya si Jesus, sa kanyang pagiging compassionate, meron siyang ginawa dahil nadama niya yung pangangailangan. Nung nakita niya, ay nadama niya. At nung nadama niya, ay siya ay gumawa dahil may pangangailangan. Amen. Ganun din tayo. We need to do as Jesus did. Kung tayo ay mahabagin nga, kung nasa sa atin nga yung puso ni Jesus, we will need to do as Jesus did. Jesus ministered to people's spiritual and physical needs. Unang-una, ang ating Panginoon Jesucristo, sa kanyang pagmiministeryo, ang ginawa niya ay Jesus served by teaching the Word. Tinuruan niya, nagturo siya doon sa kanila about the Word of God. Dapat din tayo ay nagmagtuturo ng salita ng Panginoon. Amen. Hindi mo naman kinakailangan sabi ko nga, hindi mo naman kinakailangan na pumasok pa sa Bible school para ikaw ay makapagturo. No, ibig sabihin ibig sabihin doon ibig sabihin doon not everyone is gifted with teaching, to teach publicly. But in private conversation, you should be able to teach others what God has taught you from His Word. Kung ano natutunan mo mula sa salita ng Panginoon, pwedeng yun ang ituro mo. Hindi mo naman kinakailangan pa, sabi ko, hindi mo naman kinakailangan pumasok pa sa Bible school para makapagturo. Kung ano yung tinanggap mong turo, yun ang pwede mong ituro. Amen. Kasi every Sunday meron tayong Bible study. Amen. Maliban na lamang kung hindi ka umaattend ng Bible study, walang nare-retain sa'yo. Walang mariretain talaga sa'yo kung hindi ka nag-umaattend ng Bible study. Wala kang maituturo kung hindi ka talaga nag-aaral na salita ng Panginoon. Hindi ba? Hindi nga. Kaya nga, so you serve by teaching. We can serve as Jesus served by teaching. Kung ano yung tinanggap natin turo, pwede natin ituro na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Yung tamang turo. At hindi lamang turo, kundi Jesus served by preaching the Word. Hindi naman lahat tayo ay pwede maging preacher. Amen. Hindi naman tayo lahat ay pwede preacher. Pero we can preach the Word of God. Ang sabi nga rin sa 1 Peter chapter 3 verse 15, sanctify the Lord God in your hearts. Ibukod ang Diyos sa iyong puso, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Maging handa ka. Maging handa ka.
na sumagot sa anumang nagtatanong sa iyo kung ano yung pag-asa mo sa buhay mo, na meron kang kababaan loob at takot. Ibig sabihin, may nagtanong sa iyo, ba't ka pupunta ka sa iglesia? Anong sasagot mo? Ay, mainom doon sa iglesia, malamig. Mainom doon, may nilugaw. Mainom doon, mga tao doon, mababango. May nagpupunta ako doon kasi marami mga nagpapautang doon. Oh. Yung ba ang pag-asa mo sa buhay? Pagka yun ang pag-asa mo sa buhay, wala kang kapag-asa sa buhay talaga. Pero kung sinabi, ba't mo nagpupunta ka sa iglesia? Nagpupunta ako sa iglesia dahil sama-sama kaming nagpupuri sa Diyos na nagligtas sa akin. Niligtas ako ng Diyos. Bakit ka niligtas ng Diyos? Kasi nanampalataya ako dahil si Jesus ay namatay para sa aking kasalanan at muli siyang nabuhay noong ikatlong araw upang mapatawad ang aking kasalanan. Kaya ako ay sumasamba sa Kanya sapagkat iniligtas niya ako sa kapahamakan. Dahil ang inaasahan ko, ang aking pag-asa ay sa langit. Sapagkat pagka ako'y namatay ngayon, sa langit ako pupunta. Ikaw, pagka namatay ka, saan ka pupunta? Gusto mo rin mapunta sa langit? Kung gusto mo pumunta sa langit, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo upang ikaw ay mapunta sa langit. As simple as that. Hindi mo na kinakailangan magbukas ka pa ng Bible na marami ka pang hanapin doon na hindi mo naman mahanap. Ibig sabihin, ma-retain sa ating puso yung katotohanan na yon na si Jesus ay namatay para sa aking kasalanan. On the third day, He rose again for my justification. Ma-retain sa ating puso yun, sapagkat yun ang salita ng Panginoon na nanggagaling sa Kanyang salita mismo. Hindi sinabi ni Pastor yan. Hindi sinabi ng sino mang Poncio Pilato yan. Sinabi yan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hindi mo na kaya ibig sabihin nun, we are always ready to give an answer for the hope of the hope. Be ready always to give an answer of the hope that is in you. Dahil yun ang pag-asa natin eh. Wala namang iba. Bakit? Ano ba inaasahan mo rito sa lupa? Magkaroon ka ng malaking bahay? Madali yan. Magkaroon ka ng maraming kotse? Madali yan. Magkaroon ka ng successful na mga anak? Madali yan. Di ba? Pero pagkatapos ng wala. Ibig sabihin nun, iiwanan mo lahat ng yan. Dahil one day, darating yung pagkakataon na ikaw ay mamamatay. Amen. Di ba? Lahat tayo rito mamamatay. Amen. Huwag mo na ngayon. Bahala ang Panginoon. Kaya nga ba, Jesus served by healing the sick. Jesus served by teaching, Jesus served by preaching, and Jesus served by healing the sick. Tayo man, pwede tayong, kaya nga ba sa mission natin, nandoon ang BBBS, we are teaching the Word of God. Nandoon ang Bible study, we are preaching the Word of God. At nandoon yung medical team because nandoon yung healing the sick.
kasama lahat yun doon sa ating pag-minister sa ating Panginoon. Kaya nga, Jesus ministered to the people's spiritual and physical needs. And we should minister to people's spiritual and physical needs. Kaya nga, Jesus prayed for more workers. Nanalangin ang ating Panginoon for more workers. Pero hindi naman si Jesus ang nanalangin. Amen. Siya ay inutusan niya yung kanyang mga disipulo to pray for the Lord of the harvest to send more workers. Ang tanong ay ganito: do you pray that the Lord would raise up and send out workers from this church? Dinadalangin ba natin yan? Amen. Si Deacon lang nagdadalangin. Panalangin natin yan. Amen. Panalangin natin yan na magpadala ang Panginoon ng worker para sa kanyang harvest. Amen. Kasi pagka ikaw ay nanalangin na magpadala ng worker, it is a dangerous business. Meron danger dyan, mga kapatid. Pagka ikaw ay nanalangin to send workers to the harvest field. Kasi, what about you? Ang tanong doon what about you? Will you be a worker in God's harvest? Hindi mo na kailangan manalangin. Taas mo na lang kamay mo. Here I am, send me. Here I am, send me as your worker of the harvest. Amen. 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 Kaya nga ba, what is our motive for getting involved in the mission and evangelism? Our motive is to have a heart like our Savior, filled with love, who came to this sinful world and saw the great needs of lost people, felt compassion for them, and served them with the good news of salvation. If you have experienced that salvation, experience ba nyo yung salvation na yan? Amen. Experience nyo yung salvation na yan? Experience nyo kayo ba is saved? Sino rito unsaved? Sino ang mga taong ligtas? Taas ang kamay. Walang saved dito. Then you're one of His workers in His harvest. Kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, ikaw ay isa sa mga workers ng kanyang aanihin. And He wants you to see as He saw, to feel as He felt, and as to do as He did. Gusto niya na makita natin, madama natin, at gawin natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At kung gagawin natin yan, with the heart of Jesus, we can love lost people. With the heart of Jesus, we can love lost people. Yun lang. Tayo ay manalangin. May the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Tayo ay